Hello guys, welcome. Yan, sabi ko live video during my birthday. Yeah, birthday ko pa ngayon. Kasi today is September 10, 2023. Magte 10 o'clock na ng gabi. So, more than 2 hours tapos na yung birthday ko. Hindi ako nag-live kanina umaga. Kasi daming ginagawa. Regalo ng pamangkin ko si BJ. Multi-tool. Si BJ. Shout out. Dating Medicard Philippines. Yung pamangkin ko dati, yan, nandiyan na siya sa Pilipinas. Ngayon nandito na siya. Ayan, BJ gagamit natin. So sabi ko konting kwentuhan lang. Sabi ko, tatry ko to. Seagrams Escapes. Okay, anong pag-usapan natin? Siguro, magre-react ako doon sa mga bumati sa akin. Thank you sa mga nag-greet. Okay? I'm sure na nagulat kayo doon sa pinost ko and sa video ko Yeah, ganun talaga pagka siguro ngayon mas makikilala. Siguro mas maintindihan, kaya pala ganun siya, kaya pala. Okay. Yeah, ganun. Yun ang isa sa mga dito? Turning point. J Prepper Farmer, happy birthday. Thank you. Yeah, kasi ngayon birthday ko pa. Birthday ko pa talaga. Kasi nung 9 may bumabati na sa akin hindi ko pa birthday kaya ako sumasagot syempre advance ang araw diyan sa Pilipinas, 'di ba? Advance. Yun lang, ayaw bumukas ito. Saan yung bag ko? AJ, can you come here? Saan isa pa? Yan, ganda na story mo sa rebirth mo after cardiac arrest mo. Yeah. Yan, gusto ko i-share sa inyo, no? Kaya sabi ko nga, alam nyo, siguro yung makakapanood ng video, nung pinost ko, ng video noon, tsaka yung makakapanood sa akin ngayon, no? Siguro, ilan lang yung percentage sa inyo na nakakita ng miracle, sabi mo. Not everybody believes in miracles, no? Hindi lahat kasi sabihin, ano lang yan? Baka sabihin nyo, puro kwento lang yan, hindi naman yan totoo. Ayan, talaga may ebidensya, totoo. Actually, nung bago-bago pa yan yung video na yun, hindi ko kayang panoorin. Napapangiwi ako, cringe-worthy. Papangiwi ako pagka Sabi ko parang hindi ako yan. Ba't nga nakuha na ng video? Lalo na pag naririnig ko yung pasok ng hang, mga ganun, no? Nung sini-CPR ako. Nakikringe ako ninikilabutan pa rin ako. Kaya yung mga damit ko noon, yung suot ko noon, yung pang-basketball ko, tinapon ko na. Yung sapatos ko noon, pinamigay ko na. Kasi ayoko maalala maalala in a way na yung time na yon hindi ko pa parang hindi pa ako at peace na yun sa scenario na, pero ngayon okay na ako, sabihin tanggap ko na, no? Yeah, noong una nga napapaluha pa ako nung pinapanood ko yun, diba? Kasi minsan marami kasi realizations. Happy birthday, sir. Yeah, is Vic Doc, thank you. Marami kasing realizations Minsan tatanungin mo yung sarili mo, bakit? Diba? Bakit ka binigyan ng pangalawang buhay? Minsan tatanungin mo, or worthy ka ba? Karapat-dapat ka ba? Bigyan ka ng extension? Diba? Minsan tatanungin mo yun, yung mga realization na gano'n, mga malalim na tanong na hindi mo rin sasagot. And I'm sure, makakapanood ng live ko na to, na hindi naman lahat Katoliko, hindi naman lahat naniniwala sa higher power, pero it's up to you. Ako, shinare ko, may ebidensya ako. Liz, Big Stone Court, happy birthday. Thank you. Kaya ako, pag nagsishare ako, may ebidensya. Hindi yung kwentong barbero lang. Kaya, ayun, kaya nga sabi ko yung channel ko, Jose Rizal Adventures. Jose Rizal, kasi Filipino, tapos Adventures, talagang sari-sari. Hindi ako isa lang. Isang face lang ng buhay ko. Hindi lang puro baril, hindi lang puro outing, hindi lang puro adventures talaga.
Yun na rin siguro. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakwento ko last time, after kong ma-heart attack, cardiac arrest ng October 2018, 1 year nagpagaling ako, nagpalakas ako. Noong 2019, September, inakyat ko yung nag-hike ako. Parang akong sira. Parang meron kang ganun eh, parang gusto mong maramdaman na buhay ka eh, di ba? How to feel alive. Kailangan maramdaman eh, na buhay ka pa talaga eh. Di mo ma-appreciate. Kaya minsan, pagka walang, naiintindihan ko yung iba, no, na pag wala nangyaring ganyan sa inyo, parang wala lang. I-take for granted mo. Happy birthday. Thank you. Hindi ko mabasa yung pangalan mo. Yeah, i-take for granted mo, di ba? I understand. Hanggang, kasi wala ka pang na si Happy Rebirth. Thank you. Kaya it gives meaning to the word born again. No? Parang born again. Kasi, kinuwento ko sa inyo, di ba? Habang nasa ospital pa lang ako, nung nagkamalay ako, di pa ako makapagsalita nun. Nagkaroon ako ng di ba? Nagkaroon ako amnesia, nagkaroon ako ng muscle weakness. Nag-therapy pa ako para makapaglakad ako. Para makapagsalita ako, meron akong speech therapist. Araw-araw, sinusundo ko dun sa room. Magpa-practice kami ng words para ibuko ako yung bibig ko. Ayun, papaulit niya sa akin. Yun, no. So, yun nga, no, yung time na yun, parang hindi pa ako talaga, normal. May pumasok nga sa amin na doktor. Hindi ko kilala kung sino. Yung pala yung doktor ko. Yung pala yung, that's the doctor that inserted the stent inside my heart. And sabi niya, doon ako kinalabutan, sabi niya, I came here because I have to see you. Sabi niya, happy birthday kapatid sa Panginoon, Eds Ayagamol. Jesus Arabe, more blessings, good health bro, happy birthday. Yung nga sabi ng doktor sa akin, I have to see you. I have to see it to believe it. Sabi ko, you know what happened to you? We call it the widow maker. Kasi nga, ang baba ng survival rate. May life purpose ka pa. Lord is telling you that time, may gagawin ka pa. Yun nga eh. Kaya sabi ko sa inyo, pag may nangyari sa inyong ganito, marami kang realizations eh. Marami kang questions lalo eh. Bakit nagkaroon ako ng extension? Ba't ako nagkaroon ng second chance? Ala ko, tapos na eh. No? Hindi naman sa gusto mong mapegi ka, pero di ba questionable, parang anong ginawa ko para to deserve this, mga ganun. Anyway, lang yun. Sa sarili mo na lang yun, no? Sa sarili. Kasi sabi ko, hindi naman ako ganun kabait eh. Hindi naman ako santo. Di ba? Pero, yun nga. May isa pa akong na-realize, no? Generally tayo, Joanne, happy birthday. Thank you. Generally tayo, takot tayo mamatay, di ba? Lahat ginagawa natin. Meron tayong fear of death. Yan ang tinuro sa atin ng Catholic religion. Matakot ka. Pero doon ko na-realize kasi after na nangyari sa akin noon, Chris Dizon, yan, is watching. Arthur Lim, happy birthday, thank you. Doon ko na-realize, no, pag ikaw, pagka ready ka na, no, dapat ready ka pala palagi. Huwag mo sabihin na, maghahanda ako pagka 80 na ako. Ha? Magpapakabait ako pag 80 na ako. Gagawin yung tama pag mga 80, 90 na ako. Hindi mo alam kung kailan eh. Hindi mo alam kung kailan ka kukunin eh. Sabi ko sa inyo, just like that, tumumba ako eh. After first game, daw kasi hindi ko na maaalala. Isa yun sa mga lost memories ko eh. May plano pa dyan sa buhay mo po, Eds. Wala pa po yan. Bro, bakit si Pablo mamatay tao pero ginamit siya instrument? Okay. Yeah. Okay, thank you for sharing, no? Si Pablo ginamit daw ni Lord, no? Ginamit ang instrumento ng Panginoon. Anyway, yun nga eh. Yun, isa yun sa mga question na ko sarili ko na, anong nangyayari? Bakit ganon? Anyway, yun nga. Yun nga. Pag ikaw, ready ka na, no? Ready ka. Dapat palagi kang ready. Hindi yung i-schedule mo. Parang,
Sumalangit nawa yung, yung biyanan ko, no? Yung tanda na yun, 86, 85, 86. Pag tinatanong namin siya, palagi sabi, ay hindi, mabubuhay pa ako hanggang, ano daw, hanggang 100 pa daw siya. And namatay siya ng 86. Yun nga, hindi, wala sa powers natin na, magdikta kung hanggang saan tayo, hanggang kailan tayo. Hindi ako religious sa tao, pero yun yung mga na-realize ko Yung nasa taas lang talaga, or yung higher power ang nakakaalam. No, kung hanggang saan ka. No? Kahit sabihin mo na, di ba, sabi ko sa inyo, di ba, wala ba kayo nababalitaan or kakilala na healthy, palagi nagji-gym, tapos biglang nategi, or biglang nagkaroon ng cancer. Di ba? Hindi, wala, minsan meron tayong, illusion na nasa kamay natin yung, natin nasa kamay natin yung buhay natin. Hindi Kahit healthy ka, kung kukunin nga na, isang ganun lang yan. Akala ko talaga invincible ako noon. Imagine yun, palagi ako nagbabasketball. Wala akong talaga nararamdaman. Maski yung miss ko nagdududa sabi niya, sigurado ka wala kang nararamdaman kasi usually ganyan. Pares kami nurse Usually ganito yan, nahihirapan huminga. Ganyan. Sabi ko, hindi. Kung nahihirapan ako huminga, hindi ako magbabasketball, hindi ako mag-outdoor, sa bahay lang ako. Di ba? Manood lang ako Netflix. Alam niyo yun, yung pag masama pakiramdam niyo, hindi kayo lalabas ng bahay. Pero ako, nag-duty pa ako noon. Hanggang 6 yata, tapos yung game 7:30. No? Parang hindi ko na matandaan. Pero yun nga. Isa pa niya, palagi kong ina-example, si Gina Lopez. Di ba? Healthy, no? Napaka-slim. No? Napaka-slim. Tapos, nagka-cancer. And wala nagawa yung pera nila. No? Nung tinawag na siya o nung kinuha na siya. So, wala talaga sa atin Wala sa atin. Maniwala kayo. Take it from me na nanggaling na dun sa other side. Wala tayong control dyan kung kailan tayo kukunin Pamela doon, happy birthday sir. Enjoy much. Okay, thank you. Yeah, thank you sa mga greetings. Hindi ko kayo masasagot lahat kaya gumawa na ng mga video bago ako matulog. Kauwi lang namin, nagsimba kami tapos nag-dinner. No, sabi ko, gawa ko ng video para magpasalamat sa mga bumate. Pinost ko yung video na yun, tsaka yung pictures, not to scare anybody, wala akong mapapala. No, siguro, para na din maintindihan nyo or makilala nyo ako. Na baka akala nyo, puro ganyan lang ako. No? Pag inutos ng Diyos na kahit gusto pa natin mabuhay, wala po tayong magagawa. Kundi ang gawin dapat gawin. Yeah, yan din ang na-realize ko. Na kahit alam niyo may mga tao na hindi ano pa ako, parang alam nila kung kailan sila matitegi. Abot pa ako ng ganyan, abot pa ako 90, abot 100. Paano mo nalaman? 'Di ba? Iba nga mas healthy pa sa atin. Isang ganun tumutumba O yung isa nagtanong sa akin kung may betchin daw ako, betchin irrelevant yung question kasi 2018 nangyari yun. 2018. August 10, birthday na miss ko. August 10, 2018. Yan, nangyari. Okay, nakakatuwa nga, maraming circumstances na minsan mapapaisip ka rin talaga, no? So, doon sa mga taong walang faith or atheist na makakanood itong video ko. Yung, sabi ko nga, 26 kami sa gym, mga lalaki, basketball palitan yun 10, tapos may sobra pa. 26 kami dun sa gym, happy birthday po Ian Del Chero, thank you. 26 kami sa gym, dalawa doon marunong mag-CPR. Ako yung isa. Imagine ako yung isa. Kung hindi pumunta yung yung isa, di tegi na ako. No? Imagine sa dami ng tao doon, 26, dalawa lang ang marunong mag-CPR. Ako pa yung isa. No? Sayang, hindi ko nagamit yung skill sa CPR. Naalala ko nung nag-take ako ng refresher course Itim dito, instructor. Ay, na-impress daw siya sa akin. Hindi niya alam, dati akong CI sa Pilipinas nagtuturo. Teacher din ako dati. Nagtuturo. Pero iba pag ikaw yung pasyente Alam niyo, iba pag ikaw ang pasyente siya. Dapat alam niyo kung saan kayo lulugar Pagka, ito lang sa duty, sa hospital, palaging pinag-uusapan na mahirap na maging pasyente yung mga nurse, mga doktor. Kasi
Tawag dito, magaling pa daw, magaling pa sa atin. Sabi, magaling pa sa atin yan eh. Doktor yan eh. Yan ang ayaw na pinapasyente eh. No, pero pag ako pasyente ako, hindi ako nakikialam sa mga nag-aalaga sa akin. No, maliban na lang nung time na hospital naman ako dito last 2 years ago, yung inoperahan ako. Anyway, ibang kwento yun. Dahil yung nurse hindi makuha yung vein ko. Nakatatlong tusok na. Doon talaga na, sabi ko, misis ko na lang ang tutusok. Imagine yung misis ko talaga kumuha nag-glove siya, tapos kinuha niya, siyang nagtusok sa akin. Yung nurse na naka-duty, hindi ako matusok eh. Ibang klase. Pero high-tech na dito, meron silang vein scanner. Kikita mo talaga yung ugat, umiilaw eh, nakapula eh. Anyway, yun nga yun. Yun lang, balik tayo sa sa birthday celebration. So, di ko alam kung meron kayong kilala na katulad ko, no, na that came from the dead. Bumalik. Sabi ko sa inyo, nag-stop yung heart ko, 2 times or 3 times? Kasi 3 times nila ako shinak eh. 2 beses sa gym, 1 sa ambulance. So, ibig sabihin, nagkaroon ako ng heartbeat, 2 beses na ako shinak sa gym. Tapos, sinakay na ako sa ambulance. Tumigil uli yung heart ko, shinak uli nila ako. No? Tapos, AJ, can you help me? Can you get my bag? Get my bag. Ayan, pakuha ko lang, nagda-dry yung lips ko. No? Diyan sa chair, the front. Be careful, the zipper is open. Hindi ko mabuksan to eh. Get my bag. Yan, thank you. Okay, so yun nga, yung ate ko sa Pilipinas, shout out, yung ate ko si Miss Jotik ng Medicard Philippines. Yan, nag-alala sa akin, lumipad agad dito sa US. Kasi yung mga kaklase niya, batch 93 sa FEUIN nursing, mga nurse dito sa ospital, nabaltaan. Sinabi sa akin, delikado na yung kapatid mo, pumunta ka na dito. So, pumunta siya rito. Pumunta siya. Tapos, yung nakakita niya yung picture nung gumaling na ako, no? Nagulat siya kasi 1 month siya na nag-stay dito eh. 1 week ba ako sa ospital? More than 1 week ako sa ospital, alam ko eh. Tapos, nagpagaling ako dito sa bahay. Tapos nung umuwi na siya, pabalik ng Pilipinas, ako nag-drive sa kanya sa airport, papuntang airport. Sabi niya, ang galing ng ang galing na, ang tawag niya, treatment plan dyan sa US Nagpunta ako dyan, inatay ka sa puso. Ngayon pauwi ako ng Pilipinas, ikaw pa naghatid sa akin. Imagine niyo yung reason ba't siya pumunta rito, ako pa yung naghatid sa kanya. Ganon kabilis. Ini-encourage talaga nila dito na maglakad na agad. Hirap na hirap ako noon. Nung nasa ospital ako, ang hirap ihakbang. Sabi siya, ang hirap humakbang. Ang hina talaga ako. Hindi ko maintindihan. Meron palang gano'n, no? Parang yung brain mo nagtatalo. Parang bakit di ko magalaw? Ba't di ko magalaw to? Tapos pati yung speech ko, slurred. Sabi sa inyo, araw-araw meron akong speech therapist eh. Kala ko hindi ako gagaling. Tapos yun nga, nung pinapaalala sa akin ng ate ko, yung anak ko, si AJ, hindi ko maalala. Akala ko nakatira pa ako sa Quezon eh. Yan sa Tayabas, Quezon, sa Abida Homes. Hindi ko alam na nasa Amerika ako. Nasabihan ko yung pamangking ko, pupunta mo ako dito. Paano ako pupunta dyan? Sumakay ka ng bus, tapos bumaba ka din sa Max. Yun yung kanto ng Tayabas na daanan. Yung daanan ng bus yun. Kala ko nakatira pa ako sa Quezon. Yun yung memory ko at that time. Buti na lang. Nung talagang naka-fully recovered na ako, yung 1 day lang ang nawala sa akin. Yung nag-basketball ako, yung araw na, yun lang, hindi ko na matandaan. Yun lang hindi ko matandaan. Okay? So, yun, guys, hindi sa
nananakot ako or what, sinishare ko lang. Tsaka para maintindihan nyo rin ako, di ba pag nagbablog ako, nagsishare ako ng mga experiences ko, na hindi ako puro ganun lang, na puro imagine. Totoo talaga yung sinabi ko, pinagdaanan ko yan eh. Yung mga sinishare ko, pinagdaanan ko yan. Okay? I came from the dead. Di ba? Talaga, technically namatay na ako eh. Na, kasi ilang beses nawalan ng ano eh, ng heartbeat eh. Tapos may nagtatanong sa akin, nung nag-pass out ka, may nakita ka bang ilaw? Wala ako nakitang ilaw eh. Wala naman ako nakitang ilaw. Basta nagmulat ako ng mata. Ayan, nandun ako sa recovery room. Ay, hindi, sa ICU pala. Ay, hindi! Tama. Recovery room na. Yun, maraming questions sa akin talaga. Una-una, pag nag-look back ako, pag kukwestiyonin nyo yung miracle kukwestiyon na, hindi yan miracle eh. Ano lang yan. Eto nga yung cardiologist na nga yung batikang cardiologist dito ng St. Luke's, Sugarland, Texas Hindi siya makapaniwala, talagang pumunta pa siya doon sa recovery room para daw makita niya ako na totoong nag-survive ako. No? Hindi raw siya makapaniwala kasi ang baba ng survival rate nung nangyari sa akin, totally clogged yung isa kong artery. Tapos yung isa kong artery daw, nag-branch out. Hindi ko, yung misis ko kinakausap, ayokong painggan talaga. Napapa-cringe ako. Tapos, yun nga, no, yung pinag-basketballan namin, first time kong pumunta doon, wala akong kilala doon, isa lang ang kilala ko. Yung kasama ko sa nagsushooting, si Francis. No, hindi rin kami close, nakikita lang kami pa nagsushooting kami. Niyaya niya lang ako mag-basketball doon sa Sugarland, Texas. Dito ako sa Cypress, Texas ako. About 45 minutes away yun. Malayo din sa amin. Yun nga. So, out of 26 people na nasa gym, 2 marunong mag-CPR. Ako yun. Tsaka yung isa. Yung isa, ER nurse ng Memorial Hermann yata. ER nurse. So, sanay na sanay talaga yun sa sa emergency situation. Kasi hindi rin biro mag-CPR Pag hindi buo yung dibdib mo, hindi mo magagawa yan ng tama. Hindi mo magagawa ng tama yan. So, swerte ko, ER nurse. Talagang, paano ko umabsent yun or hindi yan nag-basketball? Talagang swerte ko. Tapos, yung gym na pinag-basketballan daw namin, parang 10 minutes lang, nandun na sa ospital na St. Luke's. Yung St. Luke's, nag-specialize siya sa cardio patients. Imagine nyo, yung talagang, sabi ko, kinikilabutan na naman ako, the universe conspired para mag-survive ako Yung mga instances yun nga, merong ER nurse na nag-basketball at that time, so sinisi-CPR niya ako bago dumating yung EMS. Yung EMS, 5 minutes, 6 minutes lang yata, ang bilis dumating. So ibig sabihin, malapit lang sila. Tapos yung St. Luke's, 10 minutes lang, tapos nag-specialize pa sila sa cardio. Yung mga cardio cases. Pero talagang paano kung sa liblib ako na or ang nakakatakot dyan, paano kung inatake ako sa kotse? Habang paalis ako, walang matitegi ako nun. So ang daming instances, marami akong question paano nangyari yun talagang yun nakakatakot yung pag inabutan ka sa kotse. Iba pang kwento yan. Meron akong instance na yan, pag inabutan ka sa kotse, walang tutulong sa'yo. Walang makakarinig sa'yo. Hindi ka rin naman makakasigaw pala. Yun. Tapos, ano pa? Alam niyo ba yung cardiologist ko? Mediterranean descent yun Alam niyo ba hindi ako siningil? Ay, kalabutan na naman ako. Hindi ako siningil. Nung tinitignan namin yung bills namin, ba't mo lang walang professional fee yung doktor mo? Yung nag-opera sa akin. Hindi ko Nung magaling na ako, 1 month after, papacheck up Hindi ko naiya naman ako tanongin bakit hindi mo ako siningil? Di ba? Mamaya singilin niya ako, pero siguro dahil talagang totoo na hindi siya makapaniwala na survive ako. Akala siguro matutuluyan ako. Tapos ito pa, doon sa Sugarland na St. Luke's of Sugarland, Texas. Nung dinala ako doon ng 911,
Alam nyo ba, puno yung ICU nila doon? Puno yung ICU. So, ang plano, i-airlift daw ako papuntang Houston. Alam nyo ba magkano babayaran ko? Babayaran ko, no? Babayaran mo pag nag-airlift ka. At $30,000 daw. $30,000. Ganun kamahal. Ang ano. Although, may sasagutin ng insurance, pero malaki pa rin ang babayaran mong copay. Alam mo ginawa ng mga Pilipino doon sa Sugarland? Ayun, nakipagkwentuhan lang ako sa inyo. What they did in St. Luke's Sugarland, Texas. Pilipino manager ng unit. Ang sabi, huwag kang mag-alala, sinabihan daw yung, kinikilabutan ako pagka inano ko yung mga words nila. Sinabihan daw yung misis ko, ang sabi, huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Ang ginawa nila, na mga Pilipino, nasa ER ako. Sa hinanap ko yung video na nasa ER ako eh. Binabaan nila yung mga machines. Nagbaba sila ng machine sa ER. Ginawa nilang ICU yung ER. Imagine nyo yun, mga Pilipino. Ha? Binaba nila yung machines nila from, siguro spare machines nila yun. Binaba nila sa ER. Ginawa nilang ICU yung ER. Andun ako. Kinabit nila ako dun sa, ang tawag nila dun, Arctic Sun. Pinalamig nila yung katawan ko to save my, nerve functions. Para hindi ako maging gulay pagising. Kasi yung ate ko nung pumunta rito, bago siya pumunta ng US, nagmamadali siya, no? Kasi although meron siyang visa, nag-book agad siya ng ticket. Sinabihan niya yung mga kapatid ko. 8 kami magkakapatid eh. Sabi niya, uy, ayusin yung mga passport nyo kasi pagka gumaling si Jason, nag-survive si Jason, palitan tayo mag-aalaga sa kakala nila, alagaan na nila ako habang buhay. Hanggang grabe, no? Kala nila, alagaan na nila ako habang buhay. Kaya sakto nga eh, doon ako sa St. Luke's dinala kasi yun ang specialty nila. Pinalamig nila yung katawan ko, binalot nila ng malamig. Na binaba nila yung temperature ko, nakalimutan ko na kung gaano kalamig yun. Nasa isang video ko yun eh. Ewan ko kung mahanap ko pa. No? True enough, hindi na damage yung yung brain ko or yung iba kong nerves. Kaya ngayon, nagbabasketball pa rin ako eh. Yung pasalamat ko na sa St. Luke's ako dinala. Excuse me. Kasi nga, malapit yun eh. So, ayun. Sorry to disappoint. Na-expect talaga na ng mga nakakilala sa akin na pag nagising ako, gulay na ako or ganyan na ako. Hindi, ang galing. Pin-reserve nila. Ang tawag nila doon, Arctic Sun. Binaba nila yung temperature, core temperature ko ng katawan ko. Parang in-induce nila yung coma. In-induce nila yung coma. Para hindi ma-damage yung mga nerves ko, yung brain. Mga gano'n. No? Ang galing na management. Anyway, so, yun. Yung share ko eh. Parang nag-conspire talaga yun. Ang daming, nung kinukwento ko to, lalo na nung bago-bago pa eh. Ang daming instances na talagang pumabor para mag-survive ako eh. Hindi lang mag-survive, makabalik ako sa normal. Parang totoo ba yun? Parang, kaya minsan, nung una, ayaw ko talaga panoorin yung video ko, ayaw ko tinitigan yung picture na naiilang ako. Yung sabi ko, cringe-worthy. Pero siyempre, accepted ko na, and then yung acceptance na talaga nangyari. Pero, if you think about it, yung sa mga sequence of events, meron lang dong isang wala doon sa event na yun, matitepok ako. Unang-una, kung wala yung kalaro namin na nagsi-CPR sa akin na ER nurse. Tepok ako. Or may damage na ako. Or kung na-traffic yung 911. Or kung dinala nila ako dun nga sa St. Luke's. So, sa ibang ospital ako dinala. Diba? Tapos sabi ko sa inyo, tinulungan kami ng mga Pilipino dun eh. Na ginawa nilang ICU yung ER. Binaba nila yung mga machines doon. Tapos yung ICU nurse na naka-duty, bumababa pa talaga sa sa ER para lang i-check ako or mag-administer ng kung ano gamot sa akin. Diba? Pero kaya imagine niyo yung mga sequence of events para mag-survive ako at bumalik ako sa normal ngayon. No? Yeah, I think it's nothing short of a miracle. Miracle talaga yung nangyari sa akin.
Miracle. No, kaya nga last time, di ba, nag-vlog ako, sabi ko, doon ko na-realize, ako nga, dapat pa, kahit masama yung experiences ko nung kabataan ko about birthdays, dapat talaga sineselebrate mo. Kasi hindi lahat nabibigyan ng opportunity na umabot ng ganitong age. Case in point, nung isang araw nabaltaan ko, may kaklase ako, kaklase ko talaga sa FEU Nursing, batch 96. Sabi ko, patay na pala to. Ilan na yung kaklase namin namatay. Nakakaano yung iba kasi isang beses lang ma-hospital, hindi na nakakalabas ng hospital. Pero sabi ko, okay, talagang kailangan mo ma-appreciate You need to appreciate life. Kasi anytime, pwedeng kunin Wala sa powers natin. Hindi mo kontrolado yung kahit na yung mga sobrang talino, sobrang yayaman. Wala, hindi nila maliligtas yung sarili nila. Sino yon? Sino nga yan sa Microsoft? Sa Apple? Diba? Found yun sa Apple. Hindi rin siya naligtas ng yaman niya, sa popularity niya. Kahit talaga kahit ibigay yung the best doctors, kahit sobrang daming pera mo, kung talagang time mo na, wala kang magagawa. Baka naman magsabi, anong gagawin mo? Mag-ano ka na? Gagawin mo na lahat ng gusto mo. Na mangu-hold up ka na ng bangko, magda-drugs ka na. Hindi naman ganun. Kasi, feeling ko, minsan kasi, kahit hindi mo nakakausap ng diretso, yung pinagkakautangan natin ng minsan nararamdaman mo kung saang path ka niya i-direct Yan, may mga nagsasabi sa akin, kasi meron ka pang mission niya. Oo nga, kasi this year yata, nung nanonood ako ng mga videos ng mga kasama natin, yan sila, kasama natin sila Charlie Go. Sabi ko, parang kaya ko rin gawin yan na mag-explain sa mga kababayan natin, magmulat, Parang ko rin, parang light bulb moment na, gagawin ko yan. Pero siguro, na-observe nyo, bakit hindi ka na ganun katulad ng na palagi kang banat ang banat? Well, kasi, part ng pagiging prepper ko, yung tinatawag na gray man mentality. Hindi ka pwedeng umangat na, ibig sabihin maging outstanding ka, yang si kilala na yan na naninira or banat ng banat sa Hindi pwede kasi magiging target ka Kaya ako medyo pasimple-simple lang. Minsan sumusundot-sundot tayo. Kasi I learned my lesson. But otherwise, lahat ng lahat ng platform mo madidelete. Pagkabanat ka ng banat ng basta-basta. Si Rendon Labrador. Nawala ng Facebook, nawala ng social media. Diba? Kasi hindi siya hindi siya strategic bumanat Diba? Yan ang natutunan ko as a prepper. Baba na tayo pero hindi pwedeng palagi. Dapat lang. Pasundot-sundot lang. Okay? Pero umasa kayo na yung pinaninindigan ko dati, ganun pa rin. Hindi ako babago. Kaya nga, nakita ko yung mga bumati sa akin, may nag-comment, tinatanong kung vaccinated ako. Sabi ko, okay, sige, hindi ako I will not take offense on that question kasi totoo nga naman, may mga tao na katulad natin. Ayoko nababranded as truther pero sige, gamitin Merong mga truther na after a few months or after a while bumabaliktad na. Hindi. Okay, so hindi unang-una hindi relevant nga kung may betchin o wala kasi 2018 nangyari yun. 2018. Alam nyo ba dito, regular ang annual check-up. Yearly nagpapa-check up ako. So wala naman sinabi ng doktor, oy may sakit ka, ganyan. Maglaylo ka. Wala. Kaya akala ko healthy ako kung sa Pilipinas, optional lang check-up, dito regular Regular. Kasi, una-una, lahat dito may insurance.
So kasama yun sa binabayaran mo. Tapos, minsan required pagka nasa healthcare ka. Okay, para malaman nilang fit ka, physically fit ka, or wala kang sakit. Diba? Siyempre, paano ka mag-aalaga na may sakit kung ikaw mismo may sakit? So, ano kung magpa-physical? No, ano mo? Anyway, ano pa ang gusto kong sabihin sa inyo? Yeah, salamat sa mga bumate. Minsan alam mo, yung pagbati sa Facebook, minsan, para sa akin, yung empty yung greetings, no? Pero ngayon, siguro may meaning na pag sinabing happy birthday sa akin. Kasi, talagang rebirth talaga eh. Kasi sabi ko sa inyo, namatay na ako eh. Hindi yung basta, nabuhay ka lang. Sabi ko, 3 times ako sinak. Kinuwento nung may report yung yung 911 yung EMS, kasama dun eh. So, yun nga. So, nakwento ko sa inyo, panoorin niyo yung last vlog ko, yung bakit ako hindi nagse-celebrate ng birthday dati. Kasi nga, lumaki kami sa hirap. Nasanay kami na hindi. Pero ngayon, sabi ko, doon ko na-realize, dapat pala, regardless kung ano yung pinagdaanan mo nung nakaraan o nung kabataan mo, dapat i-celebrate mo kahit pa paano. Kahit hindi ka lang maging maggarbo eh. Ngayon nga, tatanong ko miss ko, saan tayo kakain? Birthday mo? Kahit saan eh. Hindi naman talaga yung essence kasi ng yung magkakasama kayo, yun dapat, hindi yung kailangan sa Manila Hotel kakain, sa Soler, sa Vikings, hindi yung kailangan ganun. Diba? I don't know. Nung kabataan ko, meron kami tindahan dyan sa BMA sa Tatalon. Meron kaming kababata na mahirap din, mas mahirap pa sa amin. Yung kasama, kalaro namin yun na lugain eh. Dati uso yung mga lugain noong unang panahon eh. Tapos marami siya sugat eh. Tinatanong, birthday niya parang naawa yung mga kaibigan niya. Sabi niya, celebrate time birthday mo. Anong gusto mo? Anong gusto mong kainin? Alam mo, wish niya, lang. Gusto ko, tahong. Yun lang, gusto niya. Yun daw pulutan nila, tahong. Ang bait naman ng mga kaibigan niya, talagang nagkambag-ambag para Kasi hindi lahat, may capacity na may bumili. Minsan, ang mahirap hanapin yung mga totoong kaibigan na gano'n eh. Huwag kayong mag-expect na dapat mahal ang kakainin natin, kakain tayo sa mahal na restaurant. Iba na yung tingin ko sa Sabi ko nga sa inyo, nagbago na yung outlook ko eh. Hindi na ako ganun. Wala, yung attachment sa mga material na bagay. Nawala, yun nawala eh. Nung nangyari sa akin. And napanood ko nga sa Netflix, ang tawag nila dito, NDE, Near Death Experience. Yung mga tao naka-experience ng ganito, NDE, nag-iiba yung outlook sa buhay. Akala ng iba tuloy, may depresya kami, may sira kami. Pero nag-iba na kasi yung outlook namin eh. Ayaw namin yung magtrabaho lang para mabuhay eh. Sabi nga ng doktor ko eh, this is your second life, tapos babalik ka ulit doon sa dati mong ginawa. Dapat iba naman. Otherwise, sayang lang yung second life mo kung paulit-ulit lang yung ginagawa mo, pare-parehas lang. Dapat, every day is different. Make it count. Diba? Iba dapat. Hindi ko naman sinasabing gumawa kayo something spectacular, save the world. Hindi. In your own little way, magkakaiba tayo ng mundong ginagalawan, iba yung circumstances natin. In your own little way daw, makakagawa ka ng difference eh. Diba? Hindi mo nga daw masisave yung world on your own, pero meron ka naman taong mapapangiti sa araw na yon. O, malaking bagay yon. O meron kang taong matutulungan, mababago din yung outlook niya. Malaking bagay na yon. No? Yung dapat yung mga tinatandaan natin. Guys, isa pa napapansin ko sa Pilipinas, masyado tayo attached sa mga material na bagay like cellphones. Gusto palaging high-end na cellphone, palaging
Sabi ko sa inyo, yung mga cellphones ko, binibili ko lang sa eBay na used. No? Used lang sa eBay. Kasi, pag masyado kang attached din sa mga material na bagay na yan, ano yung may sarili mo? Ano mangyayari pag nawala yan? Mababawasan ba yung pagkatao mo? Iyak ka? Di ba? Dapat wag diyan, wag sa mga material na bagay. Na-experience ko na yan eh, 'di ba? Sabi ko ito na ako eh. Nagpapatotoo. 'Di ba? Hindi yung mga material na bagay na yan ang maaalala sa iyo pag nawala ka. Yung mga ginawa mo nung nandito ka pa, yun ang maalala nila sa iyo. Sabi nila, ay, si Jason, ano yan eh. Ganito yan, ganyan. Hindi naman na sinasabi na, uy, si Jason, oh, bumili ng bagong ano, ganyan. Hindi naman yung material na bagay. Alam ko, pag nawala ako, lahat mga gamit ko, bibenta lang eh. Gagarage sale lang yan, o kaya ano. Ba, hindi yan. Huwag kayong masyadong mag-concentrate. And nobody cares. Kahit na sa'yo yung napaka-latest na iPhone ngayon. Parang dito sa US. No? Hindi ka pwede magyabang dito ng kotse kasi lahat may kotse. Ultimo nga pasyente namin dati sa dialysis eh. Akala mo gusgusin eh, tapos sinusundo ng Cadillac Escalade. Sabi ko doon sa namin charge nurse, "Hoy, sabi ko, grabe oh, naka-Cadillac Escalade." Hindi mo alam kung ano yan, rental lang yan or lease yan. Yun nga, hindi mo alam. Lahat naman nakakotse kasi. So wala kang yayabangan, no? Sa atin status symbol eh. Status symbol yung kotse. Status symbol yung iPhone. Status symbol yung braces. Pati braces, status symbol. O, mayaman yan, naka-braces eh. Lahat na lang yung status symbol. Pero hindi pinag-uusapan ko, yan si ano, mabait yan, no? Tulungan ako niya. Wala, hindi natin, kasi corny. Corny pag gaganon yung usapan. Yun lang. Sabi ko, hopefully, meron ako ma-inspire yan. Kasi pag na-inspire ka, malalaman mo pala na hindi ka nag-iisa. Sabi mo, hindi lang pala ako yung nakakaramdam ng ganito. No? And hindi lang pala ako, marami pala kami. No? Na dapat mag-iba yung outlook sa buhay, mag-iba yung focus. Diba? Kasi maganda pagka alam mo na hindi ka nag-iisa eh. Kasi ibig sabihin, tama yung ginagawa mo. Diba? Kino-continue mo. Ano pa? Birthday. Yeah, pasensya na. Yung iba, alam ko, hindi nag-celebrate ng birthday, pero parang binigyan mo naman ng partida. Yung buhay. Kunti na nga lang yung mga bagay na pwede natin i-celebrate eh. Pag hindi ka pa nag-celebrate yan, diba? Parang binawasan mo naman yung yung iba, hindi nag-celebrate ng Christmas, hindi nag-celebrate ng New Year. Ayun, ganoon ako. Hindi kami nag-celebrate ng Christmas eh, nasa Pilipinas kami. Alam niyo kung bakit? Kasi Christmas, yan yung malakas ang kita sa palengke. Kaya dapat, nandun kami lahat sa palengke, full force kami magkakapatid. Sama na yung nanay namin, magbenta, magtinda. Kailangan namin magtinda eh. Kasi yun ang alam daw yung malakas ang benta. So, hindi kami nag-celebrate ng Christmas, hindi kami nag-celebrate ng New Year, nag-celebrate kami. Bakit? Kasi yung nanay ko sabi, kailangan natin maganda para swertihin tayo. Doon siya naniniwala sa suswertihin. Para swertihin tayo next year. Ganyan. Hindi ko rin naman siya masisi kasi mahirap kami. Yan talaga ang niya, nagko-concentrate siya eh, na umangat kami sa buhay eh. Yan, sa Tamasco Market, sa Barangay Tatalon. May tindahan pa rin kami dyan, yung kapatid ko na nagtitinda ngayon. So, pag hindi ka pa nag-celebrate ng mga yan, hindi ka celebrate ng Christmas, ng New Year, ng birthday, ano pa, isi-celebrate mo? Diba? Kailangan hanapan mo ng reason para maging masaya ka. Otherwise, anong gagawin mo 365 days a year? Magmumukmok ka, magiging bitter, mainggit ka, puro na lang negativity. Diba? Kailangan mag-celebrate. Kaya na-realize ko, kailangan mo palang piliin. No? Yan. The power to choose. Kailangan mo piliin maging masaya.
No, so with that, siguro, tapusin ko na. Papasalamat ako sa mga bumati. Not for any other reason. Huwag nyo nakahaluan ng negativity. Gusto ko lang talaga mag-share. Kung kilala nyo na ako, go back to my other videos. Gusto ko lang mag-share. Gusto ko rin makatulong doon sa iba. Kahit malayo tayo, magkalayo. No? Kahit pa paano siguro may ma-inspire ako. Lalo na, alam nyo, parehas nyo rin ako eh. Minsan meron akong pagkakataon na down ako eh. Na minsan naghahanap ka ng inspiration. Para para lumaban ka pa. Kasi napakadaling mag-give up. Mas yun ang pinakamadali, yung mag-quit ka, mag-give up. Ang hirap lumaban. No? Mahirap lumaban. Pero, pagka nakakahanap ako ng inspiration, maski doon sa iba nagbablog din, pinapad ko yung mga videos, mga kasama natin. Na-inspire ako. Na-inspire pa rin ako. Kasi pareho nyo lang din ako eh. Tao pa rin ako na minsan nada-down. Hindi lang minsan, madalas nada-down din ako. Diba, naghahanap din ako ng inspiration. So hopefully ganyan, nakaka-inspire ako ng iba. Kasi yung pagtulong naman sa kapwa, hindi naman lahat pera eh. Lalo na ako, hindi naman ako mayaman, wala man ako itutulong na pera. Minsan yung pagtulong mo, pag nabago mo yung outlook ng isang tao, nabago mo yung drive niya, na lumaban la pa, 'di ba? Malaking tulong na 'yon. 'Di ba? Unang-una diyan, bawasan niyo yung negativity sa buhay niyo. Pag may makakilala kayo na palaging nagbibigay ng negativity, naku, iwasan niyo 'yan. Nakakahawa 'yan eh. Nakakahawa yung negativity. No? So, mas maganda makahanap kayo ng inspiration to fight the fight. Kasi ang life continuous struggle. Hindi yan hindi yung pagka higa ka na tapos na, hindi, continuous. Kala mo nga minsan game over na eh. Alam mo tapos na, hindi, lalaban ka pa pala. Meron ka pa palang gagawin kasi continuous struggle eh. Hindi pwedeng ganun talaga eh. Yeah, habang nabubuhay ka eh, hindi ka dapat mag-quit, hindi ka mag-give up. Lalo na kung may mahal ka sa buhay. No, maghanap ka ng reason to survive. Yeah, separate video na 'yan about depression. Kaya ako na overcome yung depression dati. Kasi nakahanap ako ng reason to fight. No, yung mga ganun. Anyway, so with that tatapusin ko na yung live stream na to. Salamat sa pagsama sa akin. May ilang 1 hour or so. Tapos na yung birthday ko. So, hopefully naging makabuluhan yung birthday ko this year. 2023. Kakaiba. First time ako nag-live ng birthday ko talaga. Tinatago ko pa nga minsan eh, dati. Gusto ko na. I just want to get the day over with that. Dati. Pero yan, let's celebrate. Thanks for watching guys. Bye.